Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Richard De La Cruz. Shoutout kay Jaime Borbe. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ano? Halos hindi makapaniwala si Ye Shijun sa kanyang mga mata. Ang mga demonyo ay sumayaw sa kaguluhan. Siya ay nilinang sa estado ng screening, at walang posibilidad ng anumang pagkakamali. Ngunit bakit hindi ito tumitigil ngayon? Si Ye Shijun ay ayaw at lumaban muli ng buong lakas. Minsan, 2 beses, 3 beses, hindi man malinaw kung ilang beses, punong-puno na ng pawis ang buong noo niya, pero ayaw pa rin niyang tumigil. Parang dituwirang baliw, baliw na pilit na pinipihit muli ang haligi ng itim na hangin. Ngunit kahit anong pilit niya, ang haligi ng itim na hangin ay wala pa ring posibilidad na magkaroon ng momentum. Si Ye Shijun ay ganap na hanggal. Sa lupa, isang grupo ng mga tao ang orihinal na masaya. Nang makita ang nakakabaliw na pag-uugali ni Ye Shijun sa mga oras na ito, hindi nila naiwasang isa-isa ang kakaibang pakiramdam. Anong ginagawa niya? Gayunpaman, nang magtaka ang lahat, biglang sumigaw ang mga tao, "Tingnan mo." Sa dagandong na ito, hindi na napigilan ng lahat na tumingin sa isang tabi. Ilang sandali, pinirito nila ang kaldero. Ang damo ko, hindi yan Han. Aaron. Ano? Yung maliit. Anak, buhay pa. Paano ito posible? Nang makita ng lahat ang Aaron na walang tigil na nakatayo sa huminto na itim na hangin, hindi nila maiwasang magkatitigan, na parang multo. Lahat ng mga naunang ngiti ay nagyelo sa kanyang mukha, ganap na katangahan sa lugar. Si Zuyan Shua ay parang iskultura ng yelo, hindi gumagalaw. Sa mahabang panahon, bigla siyang natisod at muntik nang mahulog sa lupa. Ang Aaron, na ito, ay bahagyang nagtaas ng ulo. Maging siya ay medyo naguguluhan sa oras na ito. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang huminto ang itim na hangin. Maaari nitong bitag ang sarili, ngunit bakit? Hindi niya naunawaan. Umuungol. Hanggang noon, isang dagandong ang bumasag sa kanyang katangahan, at ginaising pa ang halos natulala ng mga tao sa madla. Nakatingin sa ibaba, sa lupa, isang malaking halimaw ang nakahiga doon, ang kanyang malaking bibig ay bamuka at sumara, at hindi mabilang na itim na gas ang patuloy na napupunta sa kanyang tiyan mula sa kanyang nakabuka at nakasara na bibig. Biglang ngumiti si Aaron. Naintindihan niya. Naintindihan niya ng buo. Alam niya kung ano ang pinag-uusapan ng masamang mata ko, at sa wakas ay alam niya kung bakit naubusan ng enerhiya ang masamang mata ko at nabaliw hanggang sa ibaba. Hindi ito naghahanap ng kamatayan, ngunit mayroon siyang sariling ganap na naiibang plano. Ang produktong ito ay lubos na naiiba sa kanyang sariling pananaw sa haligi ng itim na hangin. Para sa Aaron, ang mga ito ay nakamamatay na pag-atake ng Dharma, ngunit sa kanyang mga mata, hindi bababa sa mga mata ng isang kumakain, ito ay ganap na naiiba. Sa pagsasalita tungkol dito, hindi alam ni Aaron kung iiyak o matatawa. Noong una, medyo naantig ang pagpasok ng mga kalakal upang iligtas ang kanilang mga sarili ng hindi lumilingon, ngunit ngayon ay tila nakaramdam ng kaunting pagmamahal ang Aaron. Mula sa simula hanggang sa wakas, kung gaano kalaki ang pagiging tunay nito upang iligtas ang kanyang sarili ay isang malaking tandang pananong. Sa kabaligtaran, ito ay dumating upang kumain. Sa puntong ito ay talagang nakaupo at nakadikit. Ang layunin ng pagmamadali nito ay para lamang mag-obserbo mula sa pananaw ng pagkain ng mga paninda. Napag-alaman na ang isang malaking halaga ng enerhiya ay tumataas mula sa ibaba hanggang sa itaas. Sa diwa na ang halimuyak sa palayok ay tiyak na mas mahusay kaysa doon sa mangkok, matapos ang mga kalakal ay halos ipaliwanag sa Aaron. Hindi alintana kung naiintindihan ito ng Aaron o hindi, sila ay direktang yumuko at sumugod sa paraiso ng pagkain para sa ito.
Oo, ang bangis ng Haifeng ay talagang lampas sa inaasahan ng Aaron. Kahit si Aaron mismo ay mahirap sumulong sa ganoong sitwasyon, ngunit iba ang masamang mata ko, bilang isang sinaunang mabangis na hayop, bagamat hindi na ito kasing tapang ng dati, ang payat na kamelyo ay mas malaki rin kaysa sa kabayo, pagkatapos ng lahat, ang kalakal na ito ay isang tunay na sinaunang mabangis na hayop, kung kaya mong talunin ng iba ay isang tanong kung lumaki ka o hindi, ngunit ang iyong sariling bag ng balat ay nakatakdang patayin ng iba, hindi ito isang madaling bagay, tapos na. Tapos na, binawi ni Aaron ang kanyang mga mata at mahinang tumingin kay Ye Shijun, isang mahinang ngiti lang ang makikita sa mukha ni Aaron, ngunit ang ngiting ito ang higit na makakapatay sa puso ng mga tao, hindi mo kaya, histeryosong sigaw ni Ye Shijun, ang hirap paniwalaan ang realidad na nasa harapan niya, mapait na ngumiti si Aaron, at pagkatapos ay dahan-daang lumabas mula sa namamatay na itim na hangin. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Hindi. Nang makita ang Aaron na hakbang-hakbang mula sa itim na hangin, si Ye Shijun ay nabaliw at natakot, at hindi napigil ang umatras ng paulit-ulit. Sa oras na ito, ang Aaron ay parang Diyos na ng kamatayan. Habang umuusad siya, lalo niyang pinapalamig si Ye Shijun sa kanyang likuran. Ipinilig niya ang ulo. Mahirap para sa kanya na tanggapin at intindihin. Siya ay halos walang kapantay. Paano siya masisira? Hindi ito dapat sirain. Kahit na dumating ang tunay na Diyos, sa ilalim ng napakalawak na mahika, talagang imposibleng samantalahin ang anumang bentahe. Ang Aaron ay hindi ang tunay na Diyos, at bakit siya kwalipikadong suwayan ito? Natarante si Ye Shijun, at ang grupo sa lupa ay lalong nataranta, lalo na sina Zuyan Shua, Futian at Zuyener. Ang kanilang mga mukha ay namutla sa isang iglap, at ang buong puso ay parang abo. Ang pinakamasaya nilang bagay ay naging pinakakakilakilabot na bagay. Ang Aaron ay hindi pinatay ni Ye Shijun. Sa oras na ito, diretso niyang sinira ang malaking galaw ni Ye Shijun at lumabas ng ligtas. Ito ay hindi katanggap-tanggap at hindi katanggap-tanggap sa kanila. Yung lalaki, yung tipong, paano mo nagawa? Nakahinga ng malamig na hangin ang matandang engkanto ng manok ng Phoenix, na pumihil sa Buddha sa paglanghap mula sa kanyang bibig, at pagkatapos ay agad na tumakbo sa kanyang buong katawan, na nagparamdam sa kanya ng sobrang lamig. In the black wind that can almost destroy everything, this guy can last so long. At saka, lumabas siya ng hindi nasaktan. Kahit isang bakal na katawan ay hindi kayang gawin. Shit, sino ang nakilala natin? Itong anak na lalaki ay hindi dapat maging isang bagong tunay na Diyos sa Central Plains. Dahil kung ito ay isang tao lamang, paano niya magagawa ito? Nagulat ang apat na master at napabuntong hininga. Tumingin si Zuyaner kay Aaron na may komplikadong mga mata. Sa oras na ito, si Ye Shijun sa kanyang mga mata ay biglang naging hindi gaanong mabango. Hindi niya alam kung kailan mabilis na bumangon sa puso niya ang selos at puot niya sa Aaron. But I just broke a spell. Bakit ka nagkakagulo? Sa oras na ito, nag-walk out si Aaron, at ang itim na hangin sa likod niya ay halos payat at payat. Tumingin siya kay Ye Shijun at mahinahong sinabi, "Ako. Spell lang." Tiningnan siya ni Ye Shijun na parang multo. Gustong-gusto niyang magpagalit at makipagsayaw sa mga demonyo, although on the surface, it was really just an access control technique. Ngunit sa katunayan, ang kakanyahan nito ay malayo sa napakasimple. Masasabing matagal nang nagsasanay si Shijun para sa isang layunin. Iyan ang sayaw ng mga demonyo. Maaari itong pumatay ng libu-libong mga tropa at kabayo kapag gumagalaw, at maaaring bitag ang lahat ng uri ng mga eksperto kapag static. Ito ay isang ganap na tama na sobrang ipinagbabawal na sining. Ang kahirapan ng paglinang ng pamamaraang ito ay hindi maisip, at ang kailangan ay isa sa 10,000 taon sa mundo. Iyon ay, halos hindi na malinang ni Ye Shijun ang naturang ipinagbabawal na sining dahil sa kanyang iba't ibang katayuan. Gayunpaman, ang ipinagbabawal na sining na nakuha niya pagkatapos ng libu-libong paghihirap ay direktang nasira sa harap ng Aaron sa oras na ito. Bakit hindi siya nagagalit? Kahit anong gawin mo, hindi ako interesadong malaman. Anyway, para sa akin lang yun. Hinamak si Aaron. Nang marinig ito, talagang gustong patayin ni Shijun ang Aaron ng direkta. Nakapuot na ang kanyang single door forbidden art ay napahiya.
Han 3,000, masyado mo lang niloloko ang mga tao. Sa tingin mo ba talaga mananalo ka kung lalabag ka sa pagbabawal ko? Nang bumagsak ang mga salita, biglang naramdaman ni Ye Shijon na muling umalingaw-ngaw ang itim na gas, at ang buong tao ay mukhang hindi magagapi na parang isang demonyong Diyos. Malamig na ngumiti si Han 3,000, at lumabas ang Jade Sword sa kanyang kamay. Sasamahan kita anumang oras. Makinig ang lahat sa utos at isabit ang Han 3,000 para sa akin. Galit na uminom si Ye Shijon. Oo, sa ilalim ng lupa, libu-libong tropa ang sama-samang umungal at sabay-sabay na nag-ayos, na napakalakas. Ano, hindi ko kayang lumaban mag-isa. Naghahanap ako ng tulong. Malamig na ngumiti si Aaron, nasa iyo, ako rin. Nang bumagsak ang mga salita, ngumiti si Han Sunny, na sinundan ng dagandong ng hayop, at ang masamang katakawan sa lupa ay sumugod. Storytelling channel sa YouTube. Umuungol. Sa oras na ito, ang masasamang mata ko, o dahil sa dahilan ng pagkuha ng masamang chi ngayon, ang buong katawan ay puno rin ng itim na gas, at ang individual ay biglang tumaas ng malaki sa isang kisap mata. Tila makapangyarihan ang tigre at nagpapakilig sa mga tao. Ngumisi at hinamak si Ye Shijon, ito ba ang iyong katulong? Ngumiti si Aaron, eksaktong. Ha 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 ha. Agad na narinig ni Ye Shijon ang tunog ng tawa, at ang buong taong tumawa ay sumakit ang tiyan. Ang akala niya ay 1,000 tropa ang katulong ni Aaron, kaya mas lalo siyang nag-alala, ngunit nang makita niyang ang huling katulong ni Aaron ay ang alagang hayop lamang ngayon, bigla siyang gumaan at nagdala ng walang katapusang pangungutya. Mayroon na siyang malakas na hukbo at malaking bilang ng mga tao sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang bawat isa sa kanila ay ang pinakamahusay sa pinakamahusay na mga sundalo, at mayroong isang malaking bilang ng mga bantay at ilang mga eksperto na dapat mahulog sa lungsod. Para sa kanya, ang ganitong line-up ay may lahat ng mga pakinabang. Huwag mong banggitin ang Aaron. Kahit na marami siyang katulong, hindi nag-aalala si Shijon. Isa pa, matagal nang nagtatrabaho ang katulong nitong lalaki, pero alagang hayop lang. Hindi ba ito ay isang bagay na maaari niyang hawakan sa kalooban? Anong tinatawa-tawa mo? Nakakatawa ba? Ngumisi si Aaron. Anong tinatawa-tawa mo? Ano sa tingin mo ang tinatawanan ko? Siyempre natatawa ako sa iyo tanga. Akala ko ba may kakayahan ka Aaron, and the result was this one. At saka, I overestimate you. Kung ikaw ay isang basura na tulad mo at lahat ay sumisigaw upang talunin ang mga daga, gaano karaming tao ang handang sumunod sa iyo? Total namatay naman yung mga samando sa iyo nung medyo sikat ka. Nakalimutan ko na. Malamig na ngumiti si Aaron, I'll find you Foye and his family to figure out the revenge of those brothers. Hindi mo na kailangang ipaalala sa akin na ang Aaron ay maaaring walang ibang pakinabang, ngunit tiyak na isa siya sa pinakamahusay, sa pag-alala sa paghihiganti. What's the fucking use of just remembering revenge? Ang mahalaga ay mayroon kang kakayahan sa fucking revenge. Malamig na sabi ni Ye Shijon, sa iyong mouse. O sa kakaibang sirang bagay sa paligid mo. Sa pagtingin sa mapagmataas at malupit na hitsura ng aso ni Ye Shijon, walang magawang umiling si Aaron, at pagkatapos ay huminga ng malalim, tingnan mo ang iyong hanggal na hitsura ng kamangmangan. Sa palagay ko kasalanan ko talaga kung bakit ka nagbago. Wala kang pinagkaiba sa iyong nakaraan, katangahan. Pagkatapos, ang Skyfire Moonwheel ay biglang sumabit sa Jade Sword. Sa sumunod na segundo, biglang inatake ng Aaron si Ye Shijon. At halos kasabay nito, ang masasamang mata ko sa paligid ay bigla ding sumunod at umatake mula sa gilid. Ang 72-way Divine Sword plus Taisho Divine Step, ang figure ni Aaron ay parang multo, at ang sword technique ay kasing ganda ng Diyos. Pagod na si Ye Shijon sa diretsong pagwawala. Ngunit ang pinaka-naiinis sa kanya ay hindi ang Aaron dito, ngunit ang masamang katakawan ay umatake mula sa gilid. Ang kuko ay parang bakal at ang katawan ay parang isang malaking bundok. Walang komplikado at kalabisan na mga galaw. Ito ang pinaka-purong orihinal na galaw ng pag-atake ng hayop. Maaaring may mga disadvantages ito, ngunit mayroon din itong katapangan at walang takot. Sa ilalim ng ilang sunod-sunod na pag-atake, agad na umatras si Shijon. Pagkababa niya ay natigilan siya. Ang mahabang bakal na espada sa kanyang kamay ay ganap na napinsala sa oras na ito. Umuungol. Sa isang dagandong, halos sa sandaling natigilan si Ye Shijon,
isang mabangis na tigre ang lumusab. Kahit na nagmamadaling umiwas si Ye Shijun, hindi siya nakasagot sa oras dahil sa sandaling na-distract siya. Sa sandaling siya ay tumagilid, ang bakal na kuko ng masamang matako ay hamampes na sa kanyang dibdib. Bagamat hinimas lang ito ng bahagya ay parang hindi sumakit ang laman nito, kahit bahagyang hinimas ito ay gulat na si Ye Shijun sa kanyang mga mata. Sa dibdib, ang Buddha ay isinusuot ng isang espada. Ang mga damit ay direktang pinutol sa isang mahabang butas. Nang malinaw na ang balat ay hindi naputol, nasaktan din ito ng puwersa ng chi, na bumubuo ng isang mahabang butas ng dugo. Hayop ka! Sa sandaling ito, si Ye Shijun ay balisa at galit. Malamig siyang tumingin sa dumaan na masamang matako, na halatang galit na galit. Sa kanyang kapasidad, siya ay nasugatan ng isang hayop. Naiinis siya. What the fuck are you doing? Ayokong magmadali. Galit na sigaw ni Ye Shijun sa lupa. Sa kanyang dagandong, sa wakas ay naaninag ng mga tropang nasa ilalim niya na kailangan nilang ipagtanggol at salakayin. Ang apat na Panginoon ay dinadala rin ang bigat sa ilalim ng utos ni Zhu Yanshua, na lumilipad patungo sa langit kasama ang libu-libong mga Panginoon. Gayunpaman, sa oras na ito, biglang ngumiti si Aaron, lumingon, tumingin sa apat na master na sumugod, at biglang nagtaas ng kamay, sandali. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!